Maraming klaseng arthritis, lalo na po pag tumatanda tayo. Minsan, edad 30, 40, mapapansin mo parang paminsan-minsan sumasakit, gumagaling. Pero pagdating ng edad 50, 60, pataas, padalas na yung mga injury, tsaka yung sakit sa katawan. So, ang topic natin ngayon, di tayo kailangan magtiis na pag tumanda, sigurado magkaka-arthritis. May paraan na mababawasan yung sakit at makakaiwas tayo dun sa mga joint pains at arthritis. Ayon nga sa pag-aaral, pagdating ng senior citizen, 50% talagang meron ng matinding sakit sa arthritis. Dalawang klaseng arthritis ang pinaka-common. Yung osteoarthritis, pati rheumatoid arthritis. Osteoarthritis, wala tayong kawala dito eh. Ito yung ano talaga eh, sa kakatrabaho. So, pag ang trabaho mo, let's say, heavy worker ka, o lakad ng lakad, o buhat ng buhat, napupudpud yung mga joints natin. So, imbis na maganda sana itong mga joints natin, may mga fluid yan sa gitna, may cartilage para hindi magdikit, napupudpud siya. So, ang osteoarthritis, wear and tear yan. Mas matanda, mas matunog. Tsaka hindi lang yan, pag tumatanda, medyo naglulusen eh, like yung sa leeg. Marami nang may sakit-sakit, tunog-tunog sa leeg pag tumatanda. Lagi tayo naka-computer, na-stress, di ba? So yung cartilage, dumidikit. Yung bone at bone dumidikit, sobra sakit yun. Ang rheumatoid arthritis naman, iba naman to, inflammatory condition to, autoimmune disease. Pero medyo common na rin to, halos pangalawa to sa more common cause ng arthritis. Ito pwede mas bata, mga babae, edad 40 years old, umiinit. Oo, umiinit yung mga joints, namumula, umiinit. At iba't iba yung mga tinatamaan. Minsan tuhod, minsan likod, minsan leeg, minsan shoulder, minsan daliri sa paa, minsan kamay. Kung ano yung mga madalas ginagamit. Ito yung rheumatoid arthritis. May isa pang arthritis, pangatlo, yung gouty arthritis. Okay, na-discuss ko na rin to. Pero yung gout, dapat mataas yung uric acid. So, pag nagpa-blood test ka, mataas ang uric acid, tapos namumula din siya, pwede yun sa gout. Pero actually, hindi naman siya ganun kadalas dapat. Mas common tong osteoarthritis, yan ang pinaka-common sa lahat. So, anong mga tips natin? Ito gagawin natin, ha? So, habang bata pa kayo, ito actually pambata to dapat tong video ko. Bata pa, ingatan na natin para pagdating ng pag-edad natin, hindi tayo magsasuffer sa mga sakit-sakit sa katawan. Number 1, sigarilyo talaga dapat itigil. Quit smoking. May pag-aaral, lumalala ang rheumatoid arthritis, lumalala osteoarthritis, basta smoker. Tsaka pag smoker, mas ramdam mo yung kirot. Mas ramdam mo. Number 2, talagang pipilit natin magpapayat. Yan talaga. Pag pumayat tayo ng 10 pounds, okay, let's say 10 pounds, imagine mo parang kung overweight ka ng 10 pounds, parang may dala kang silya, o parang may pasan kang 10 pounds lagi, di ba? Sobrang bigat. Tsaka, every 10 pounds na sinobrahan mo, ang epekto sa tuhod, 4 na doble. So, pag 10 pounds binigat mo, ng tiyan mo, ang feeling ng tuhod mo, 40 pounds ang karga niya. Kasi iba kasi yung knee joint natin, yung tuhod. Yung tuhod ang laging tinatamaan pag tumataba. Number 3, kailangan galaw-galaw regularly. Okay? Kahit anong galaw. Wag din naman sobrahan yung galaw. Anong galaw? Mas maganda yung safe na galaw, yung lakad-lakad, konting akyat-baba sa hagdanan, mga gawaing bahay, okay yun, brisk walking. Pero yung mga, lalo na sa mga may edad, 50, 60 years old, ingat na doon sa mga basketball, football, o badminton, o yung mga medyo tagtag yung tuhod, o kahit yung jogging na matagal, jogging sa matigas na daanan, sa semento, natatagtag yung tuhod. Kaya nga yung mga iba nagja-jogging, di ba, sa mga runner's track,
may goma yun eh, malambot yun. Saka dapat naka-rubber shoes ka. So, pag tumatanda, doon tayo sa galaw-galaw yung katawan, pero doon sa mas safe. Walking, biking, okay din eh. Ba't maganda bisikleta? Pwede sa labas, kailan dito sa Pilipinas, baka mabangga kayo, ingat lang. Pwede naman stationary bike. O, di ba? O, kasi ang maganda sa biking, yung bigat, wala sa tuhod, wala sa paa. Ang bigat na sa puwet eh, kasi nakaupo ka eh. Nakaupo ka kaya ang paa mo gumaganon-ganon lang. Diba? Lumalakas yung paa mo, hindi napupudpud ang tuhod. Sa mga may mahina tuhod, mahina paa, may osteoarthritis, maganda ang bisikleta. Stationary bike na lang sa bahay, mas safe. Okay? Tapos, syempre, weight training. Kailangan may konting weights. Kung tumatanda, kung ilan lang kaya mo, 3 pounds, 4 pounds, pwede na yun, no? Mga 20 times, ganito, araw-araw. Tapos yung gawaing bahay, linis-linis, konting buhat-buhat ng mga magagaan lang, may tulong. Huwag lang mabibigat ng mga ibubuhatin. Number 4, itry nyo tong exercise snack. Diba? Anong snack? Diba mahilig tayo kumain? Diba merienda tayo? Kain ng kain? Diba dukot ng dukot? Ito iba. Ang dinudukot mo, exercise. Ibig sabihin, pag 30 minutes ka nakaupo, di tayo muna. Like ganito lang, ito simpleng exercise, silya lang, nakaupo lang ako. Pero pag tinayo mo yan, maganda yan, Try mo, upo, tayo, Gawin mo lang 10 times, so diretso lang pa, upo, tayo. Maano na yan, Pag di mo kaya mag-sit up, pag di mo kaya mag-squat, upo lang sa silya, tapos tayo. Kung mahina ka, di tulak ka muna dito. Pero kung malakas-lakas, kahit walang hawa, upo, tayo, 10 times lang, lalakas na yung mo. Tsaka safe ka, hindi ka matutumba. Sa squat kasi, baka masobrahan eh. Yung mga full squat, hirap na yan pag tumatanda tayo. Tapos, mas maganda pag nagkakaedad, rubber shoes. Sa ibang bansa, nakita ko lahat naka-rubber shoes eh. Ang bansa na pinakamaraming lakad sa buong mundo, Hong Kong. May pag-aaral yan. Sa Hong Kong daw, ang mga tao doon, 2,000 steps dagdag ang nalalakad nila kumpara sa ibang bansa. Puro walk, lahat sila naka-rubber shoes. Okay? Konti-konti, pahinga, trabaho 1 hour, lakad konti. Mamaya, lakad konti. Hindi mo kailangan ipunin yung exercise mo sa isang gym sa gabi o 3 times a week. Dapat, whole day, galaw-galaw para hindi pumanaw. Number 5, ito siyempre, iwas sa matatamis. Kung pwede, tubig lang talaga. Tubig lang, Iwas na sa soft drinks, energy drinks, sports drink, coffee na maraming cream, milk tea, kung ano-anong inumin. Favorite ko sa gugulaman, lahat yan. Paminsan-minsan. Pero iwas na sa matatamis kasi mas maraming matamis, mas tumataas ang chance nitong rheumatoid arthritis. Tubig, kailangan maraming tubig para may fluid din. May basa yung mga joints natin. Kasi may synovial fluid ang joints para para may lubrication. Number 6, dapat healthy foods, di ba? Bawal ang pagkaing nagpapamaga sa mga arthritis natin. Ano yung mga high inflammatory foods? Simple lang, fast food. Fast food, mantika, matatamis, o puro karne, puro mantika, o yun. Basta fast food Pinakamaganda yung fresh na sari-saring gulay, prutas, okay din. Tsaka yung mga home cooking. Niluto sa bahay. Number 7, sapat na tulog. Sabi mo, anong connection ng tulog sa arthritis? Malaki po. Kasi pag mahaba ang tulog mo, mas mawawala yung sakit sa katawan mo. Doon naghihilom, doon naghihil yung katawan natin habang tulog. Kaya kailangan kompleto ang tulog mo. Pag mas tulog ka, paggising mo, hindi na masakit likod ko. Diba? Mas nakapahinga ka. Number 8, ito magugulat kayo. Be happy and relax. Ano connection nito? Pag mental health mo maganda, kung masaya ka sa apo mo, may meeting kayo, may gagawin ka, may project ka sa barangay, happy ka, ikaw leader doon, nawawala yung sakit ng katawan
Hindi mo maramdaman. Kaya masakit katawan mo, imbis na nagsasuffer ka, ba't araw-araw masakit? Meron kang nilulook forward, nalilibang ka. Tsaka pag happy, naglalabas ng endorphins yung katawan. Ibig sabihin, meron kang sariling pain reliever. Tunay po yan. Masaya ka, wala kang stress. Yung katawan mo mismo maglalabas ng sariling pain reliever, hindi nila nararamdaman ang sakit. Diba? Mga in love, ganyan din siguro, walang mararamdaman na sakit. Paano masaya ka Pero kung malungkot ka, yung konting kirot mo ng daliri, para sa'yo, sobra laki na. Number 9, massage. Maganda. Masahe. Kung kaya mo massage weekly, sa marunong nagmamassage, kailangan niya niluluwag. Siyempre, kakagalaw natin. Ako, problema ko dito lagi sa leeg. Bakit leeg? Computer. Diba? Computer, research, laging ganon, sulat. So, laging leg ang problema. Computer, cellphone, yan ang mga kaya dito ang sumasakit. Okay? Kaya kailangan natin ng mga massage. Siyempre, kasama na rin exercise, yung mga stretching. Mga tinuturo ko sa inyong stretch. Yung mga pagganito, diba? Yung mga pagganito, napakita ko na sa ibang video. So, dapat na-stretch yung katawan sa umaga para ready. Kahit sa paa, ganon. Kahit sa kamay, di ba? Meron tayo pampaluwag ng kamay. Pero sinasabay din sa masahe, mas maganda. Number 10, para hindi magka-arthritis, syempre, huwag ma-aksidente. Nakakwento nga namin ni Doc Lisa, ang dami namin kakilala, nahulog sa manhole marami ako, may mga pasyente nahulog sa manhole. Kasi dito sa Pilipinas, ewan ko ba, ninanakaw yung manhole Minsan hindi ka nakatingin o baha. Hulog sa manhole, aksidente. So, pilay na, hindi na makalakad. So, iwas accident. Dapat safe. Lalo na yung mga kalsada natin, bako-bako. Kasi isang mali lang na tapak. Siyempre, tumatanda, hindi na gano'ng kalakas. Isang mali lang, ma-sprain ka na. Kung madalas ka ma-sprain, magkakakalyo yung mga paa mo. Ang resulta niyan, after a few years, arthritis. So, yung mga injury mo dati, magiging arthritis in the future. Kasi nabali, napilay, na-sprain, ulit-ulit, magiging arthritis siya. Kaya, safety measures mahalaga. Rubber shoes dapat. Number 11, yung mga chronic diseases, dapat gamutin. Mga diabetes, high blood, high cholesterol. Kasi nakakadagdag din yan sa sakit. Yung mga pagkain, mga pagkain, sari-saring gulay pwede. Actually, munggo, pwede rin. Walang problema sa munggo. Sabi nila, bawal ang munggo sa gout. Pwede naman sa gout. Ang bawal sa gout, naglabas na nga yung mga rheumatologists Pwede ang munggo, 1 cup lang, walang kaso Kasi vegetable protein naman siya Ang bawal sa gout, karne, chicharong bulaklak, alak. Meat meat tsaka alcohol. Sila talaga nagpapataas. Kahit mani nga pwede rin Basta yun sa tamang dami lang. So yan ang treatment natin. Massage, physical therapy. Bihira ako magbigay ng mga pain reliever. O kung kaya walang pain reliever, mas maganda walang pain reliever. Yung mga pamahid-pahid lang, pwede na yun. Pag masakit ang tuhod, hot pack lang. Try mo hot or cold. Diba? Hot or cold lang yan Bagong injury, bagong pilay, cold muna. 2 araw, malamig. Pero after 3 days, 4 days, pwede na hot para maganda circulation. May mga ibang mga alternative na binibigay, mga glucosamine, chondroitin. Pwede inumin, pwede hindi inumin. Yung mga bulalo na may litid, pwede. May tulong konti, wala naman masama. Yung mga cartilage na kinakain, baka makatulong. Fish oil pwede rin, omega-3 fatty acids. Pero yung sari-saring gulay, malaking bagay talaga. Broccoli, kangkong, spinach, kahit sari-saring gulay may tulong sa mga arthritis. Kasi ang gulay mataas sa vitamin A, vitamin C, at vitamin K. Lahat yan may tulong. Okay? Sana po nakatulong itong tips natin. Talagang magpapayat. Isang malaking bagay. Magpapayat, galaw-galaw sa bahay, pero yung tama lang. Huwag din overacting. Okay? OA, hindi lang osteoarthritis ang OA, overacting. Kasi pag sinobrahan mo yung lakad mo,
Gano'ng karaming steps sa senior? Sa akin, 5,000 steps, sobra-sobra na eh. Sasabihin ng ibang mga expert, kailangan 10,000. Tingin ko 10,000 too much for senior. Kahit 3,000 lang, pwede na muna yan. 3,000, 2,000, may araw maka 5,000 ka, pwede yun. Pero kung bata ka, gusto mo mag 10,000, okay lang yun. Pero pag matanda na, doon lang tayo sa 3,000, 4,000, 5,000, pwede na yun. Pwede na yun ang lakad ng paa mo. Yung iba, gamitin na natin yung katawan. Baka konting dumbbell, konting mga wall push-up, lahat to makakatulong sa inyo. Okay po? Sana sundin natin to para makaiwas sa arthritis at sakit sa katawan. God bless.